Sabi po, Shaddai. Shaddai. Yung tinuha yung El Shaddai. El means God, and yun. At yung Shaddai ay, ano meaning po na Shaddai? Almighty God. Makapangyarihang Diyos. All-sufficient God. He is our more than enough God. Kaya sabi po, the presence of God is one of the greatest blessing a believer can experience. Pagpapala, kalakasan, katagumpayan ang presensya ng Diyos. And throughout the Bible, we see countless example of how His presence changed lives. Nagbago ng buhay. Ang presensya ng Diyos. Kung ang buhay ang binago, provides comfort and bring breakthrough. Tama ba? Ating pong palapakan ng Panginoon. And some people see the things that God gives rather than God's presence. Marami yung mga tao, hinahanap nila yung ibinigay ng Diyos. Hindi yung nagbigay. Dapat po, let us seek the giver and not the gifts. Kasi ito yung regalo, nauubos yun. Yung pagkain po, nauubos yan eh. Hanapin mo yung panadero, yung baker. Amen? Diba yung panadero? Kung sa amin po, meron bakery ng Balongay. Tinadaan yung tao. Bagong bukas po yun. May mga ibang mga bakery doon, pero iba yung may malunggay. Malunggay. Sabi ko, wala ba kayong palaya o ito? Hindi mo natutupasan. Pero totoo po, sarap yung tinapay ng malunggay. Hindi na kasi tinadayo pagkakon sa mga pangkaraniwang pandesal. So ano po yun? Marketing strategy. The Holy Spirit, the best way to connect to the presence of God. Tama ba? Para maranasan mo ang presensya ng Diyos, we continually acknowledge and invite the awesome power of the presence of the Holy Spirit. Next day po tayo ulit. Ang Holy Spirit po ay hindi siya bagay. Siya ay third person. Sabi ng iba, hangin. Sabi ng iba, makaturoan, at tingin. Pero hindi po siya hangin. Hindi po siya bagay. Siya ay third person of the Trinity. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Sa baptism po, kita-kita. Sabi ng Matthew chapter 5, heaven was open, and the Spirit of God descended on him like a dove. Nag-anyong kalapati ang Holy Spirit, bumaba sa Panginoon. At narinig po yung tinig. At mula sa Ama at yung ginabautismuhan ay ang buktong anak ng Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. So, Holy Spirit was the best way to connect the presence of God. Si Pastor Benny po ay napaka-conscious. Pastor Benny. Napaka-conscious sa presence ng Holy Spirit. Tama ba? Karamihan sa mga crusade niya, bago dumating yung mga miracles, yung mga pilay, na manahan, naka-wheelchair, nakatayo, yung mga bulag, nakakita, yung mga tao lumalapit sa harapan, mga drug addict, puno-puno ng bisyo, lahat sila ay binago ng Diyos, pinagaling, pinagpala. Pero bago magkaroon ng miracles, papasilip ko ninyo, more on siya, a worship, and he acknowledged the awesome power of the Holy Spirit. Amen? Kaya tama-tama po sa Jael, ang ating pong team. Ayan po ang ating team. Alam ang ating team? Makalimutan na ano. Kung hindi makalimutan, kita ko yung suot TV, konsihanan, may logo. Holy Spirit Breakthrough. Palapanan natin ang Panginoon. Praise God. What are the three types of God's presence? Number one, sabi nyo, transcendent. Yeah. He is the transcendent God. Ang meaning po ng transcendent ay kapag pinag-aralan mo, existence or experience beyond the normal or physical level. Kung ito ang normal, ang transcendent ay hihigitan pa. Amen? Kung hanggang kadiwa lang ang kayang puntahan, ang transcendent ay hanggang bintura. So beyond the normal. Tama ba? Kung ano yung naranasan mo ngayon, ang kayang gawin ng Lord ay higit pa sa iyong ina-expect. Tama ba? Amen? Ano ba tayo? Sabi in Ephesians chapter 3, verse 20, now to Him, to our God, who is able to do immeasurably more than all we can ask or imagine. Higit sa inaasahan mo ang kayang ibigay, ang kayang gawin ng Diyos sa iyo. Amen? Kung naniniwala ka na kayang magpalain ng Panginoon, beyond that, pwede mong palapakan ng Panginoon sa umaga po ito at ibigay ng Panginoon sa kita. Who is the Lord? Pangalawa po, He is the intimate God. He is the intimate God.
Ang ating po Diyos ay gusto niya pa namin ay bigwell. Dali na po. Sabi po is intimate God. And as we understand this, no, yung dwelling in the hearts of His children. Sabi ng 1 Corinthians chapter 3, verse 16, you realize, don't you, that you are the temple of God. Sabi niyo, I am the temple of God. I am the temple And of God God. Himself is present in you. Ang ating pong katawan ay templo ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen? At nananahan po sa atin ang kanyang Espiritu. Kaya sabi ko, ikaw ay templo ng Diyos, ang katawan mo ay templo ng Diyos, kaya huwag mo yan papausukan. Tama ba? Ang katawan natin ay templo ng Diyos, huwag mo yan lalagyan ng mga nakalalasing na inumin. Bakit po? Ikaw ay templo ng Diyos. Yung katawan natin, yan ay templo. Hindi ka na ang may-ari niyan, pag-aari na yan ng Diyos. Amen? Sabi ni St. Paul, your body is the temple of the Holy Spirit. Ang katawan natin ay templo ng Diyos, dapat po, hindi mo niya nilalagyan ng mga nakalalasing na inumin. Templo ng Diyos. Amen? Katawan mo ay templo ng Diyos, dapat hindi mo niya pinapausukan. Hello? Sabi niya, nananahan sa iyong katawan ang Espiritu ng Diyos. Kaya, minsan, gusto mong gusto mong magalit. Oops! May kamanifest yung gifts of the Holy Spirit. Galatians chapter 5, verse 22 to 23. The spirit of love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, humility, self-control. Tama ba? Bibigyan ka ng Lord ng patience. Ano po patience? Patience. Pasensya. Pasensya. Masarap yun, no? Alam pag sinato sa kape? No, pasensya. Ano mo yun? Yung tinapay. Pero tama mo yun, yung pasensya. Ayun, Ana Dolores. Ano yung sura ng tinapay na yun? Pasensya. Matigas. Hindi ko kasi na ubo yung tinapay. Masarap po kayo, pastor. Opo, masarap po yun. Pasensya. Puro pasensya. Masarap ka pag sinato sa kape. Sabi ni Pastora. Yung tinapay ko, hinugasan muna. Hinugasan sa kape. Para malinis bago kainin. Masarap ko yan, pasensya. Yung tinapay ng pasensya. Tayo, binibigyan tayo ng Lord ng pasensya. Sabi yun, mabaano ba yung pasensya mo? Ibig sabihin, magtinti ka muna. Sa mga pulis ko, tutulong tayo ng pulis sa Jeremy kasi pinabalik ko tayo para makatulong sa mga pastor. Yung kriminal, hanggang maaari, pasukuin. Pasukuin, huwag papatayin. Pulihin buhay. Meron sila po ito na sabi po, maximum tolerance. Sa mga pulis ko yan, no? Ibig sabihin, hanggang maaari, meron ng negotiation. Yung may bullying kriminal, hanggang maaari, hulihin na buhay. No? Pag lumaban, hanggang maaari, ilag muna yung mga pulis. Pag napagputok, kaya naman napagputok kayo ng delikado. Pag napagputok, siyempre, automatic sila, gagantirin sila. Pero hanggang maaari, i-negotiate muna. Tinanong ko yung isang kaibigan kong pulis, sabi ko, sir, paano yung mga ganyan, may mga hostage? Sabi niya, hindi kami para all pastor, gano'n talaga negotiator. So, hindi pa pala yung mga training nila, no? Yung mga pulis, nakabantay lang, nagkamarity. Pero may dati talaga na mag-negotiate. Psychology graduate daw yun, karamihan. Psychology graduate. Pero pulis po sila. Iba pala ang training ng gano'n. Sabi niya, hindi kami basta-basta sumasabak sa para mag-negotiate sa mga may hostage. Andun na kami para magbantay, para yung kaguluhan, makabantayan nila. At yung mga wala yung civilian. Pero yung pag-negotiate, meron kami darating na negotiator. Sila talaga yung well-trained, alam nila yung behavior ng kriminal, kung medyo natatakot, kung wala ng problema, kung papamatay na, sila yung para doon. So, para tayo, no, sa Lord, no? May pastor, may worship leader, may instrumentalist, iba't iba, pero for the story po, ginagamit po tayo ng Panginoon. Sabi nila, maximum tolerance. Hanggang maaari, habaan ng pasensya. Kaya, pag leader ka, habaan ng pasensya mo sa mga member. Tama ba? Pag pastor ka, ganun din, no? Habaan ng pasensya, no? Sabi, pasensya ka na ba? Salamat sa pag-unawa. Tayo na po tayo kumunawa. Importante yun. Bakit po? Tayo ay mga anak ng Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Hindi na po siya, accept of God, hindi na
yung sa intimate God, siya rin po ay God manifest. No? God manifest. Nagkagawang tao at ipinakita sa atin ang kayang gawin ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Sabi ko, God's presence is working. Yung kanyang pagkilos sa ating mga buhay. Breakthrough comes into our lives by being connected to God. Tama ba? Sabi ko, connected to God. Connected It's all to about God. connection. It's all about learning to cultivate, experience the presence of God in our lives. Kailan ka huling sumama sa Diyos? Kaya maganda ho yung tinatawag ko na araw-araw, magbilang araw-araw kahit oras-oras. Ang connection natin, yung ikaw ay the moment na umawit sa ating Panginoon. Tama ba? Ang pinakamasarap na panahon ng pag-awit ay yung meron kang problema, hindi maganda yung kalalagayan ng sitwasyon, pero nagawa mong umawit sa Diyos. When was the last time tayo ko'y umawit? Ako na puno ng problema, at tayo ko'y umawit sa Diyos. Kaya lang po yun. Sino ko yung naka-encounter nun? Marami ka ng problema, guys. Halip na magreklamo ka, ginawa ko kayo umawit sa Panginoon. Taas kamay. Di ba ang sarap? Pagka may problema ka, patong-patong ang mga problema mo, kung gagawin mo, tapos sasabihin mo, in moments like this, I sing out a song, I sing out a love song to Jesus. Tapos sabi ko, sing. Ngayon, malaman natin pa ito. Talaga mga magagawin yung worship team. Dahil ang worship team nito ay ang Holy Spirit. Tayo ay worship team, worship member. It's all about connection. It's all about learning to cultivate, experience the presence of God in our lives. Breakthrough comes into our lives by being connected. Kaya hanggang tayo nakakonek sa Panginoon, dumadami po ang breakthrough sa presensya ng Diyos. Kailan nangyayari yun? Kapag yung buhay natin puno-puno ng pananalangin. Tama yan, sabi ni Ate Elsie, no? Every day, tayo ay sisimulan yung araw sa isang panalangin. Amen? Tama ba? Kaya malagay natin pong morning watch. Sabi po, morning watch. Morning watch. Iimbitahan po natin, hindi lang ang mga worker, kahit sino sa atin. Mahalaga, meron tayong involvement sa mga gawain ng Diyos para tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Amen po ba? Amen. Si Sky, Si Sky ay hindi mananatili Sky habang buhay. Tama ba? Ate Aileen? So, kailangan niya lumaki. Kailangan niya lumaki. Pero sa kanyang paglaki, kailangan niya ng tamang pagkain. Siyempre, tulog. Kailangan niya yung kanyang katawan ay mahalaga para lumaki siya. Mahalaga. At maging mature, pinapakagaya po natin. Tayo lahat ay ganun din. Ang tinatawag ko ng spiritual growth. Hindi mo pwede kumakain tayo pag Sunday, uupo, tayo, uwi na. Hindi ko ganun. Amen? Nilikha tayo, tinawag tayo ng Panginoon sa ito for a purpose. Hindi mo tayo mga taga-Zimbabwe. Sino yung mga taga-Zimbabwe? No? Taga-Zimbabwe, ibang bansa nila, no? Parang part ng continent ng Asia, Zimbabwe. Si Zimbabwe, uuwi, no? Zimbabwe. Hindi po tayo ganoon. Amen po ba? Tayo ay tinawag ng Diyos upang magpuri sa Kanya, sumamba sa Kanya, at maglilingkod sa ating pong Panginoon. Pinapalampakan ko ang ating Panginoon sa kanyang pausin sa buong Panginoon. Isa ko na po. Ang bagay po, ang kailangan po natin, sabi dito, meron tayo tinatawag po na breakthrough. Breakthrough. Saan po? Breakthrough in living in freedom. Kalooban ng Diyos tayo po ay mabuhay na may kalayaan. Amen po ba? Freedom from doubts, kalayaan sa anumang pag-aalinlangan, even fear. Sino po rin yung makaranas mo ng takot, taas ang kamay. O yung mga hindi pa, makaranas, taas na kamay. Takunin natin. So, hindi naman ano. Ay, doon natakot gusto, doon natakot talaga. Hala! Natakot sa hala-hala pa lang, doon natakot na. So, pinalaya tayo ng Panginoon sa anumang pong doubt, fears, pain. Baka meron tayo mga sugat sa ating pong puso. May ginawa siyang hindi maganda, siniraan ka, nanimura ka, sinaktan ka. Matagal na yun, pero pag-isa-isa na may nalalaman hero. So, huwag tayo mabuhay doon. Ipagkatiwala sa Lord. How about shame and sin?
You know that God continuously desired to break through. Makalaya ka. Kalooban ng Lord, makalaya ka sa anumang doubt, pag-aarilangan, takot, makalaya ka sa anumang pain, and even our shame with His presence. And since the problem, ang problema po ay kasalanan, we all face today in the world, and even in our lives, the thing called sin is what caused Adam and Eve. Nung kinain nila yung pinagbabawan na bunga. Ano nga pong bunga yun? The fruit of the Knowledge. the fruit of the knowledge. Knowledge of good and evil. Bunga ng pagkakainalan sa mabuti at masama. Nung kinain ni Eva yun, binigay ni Adan. At simula mo noon, sila ay nagkasala. The sin of disobedience. Sabi po, disobedience. Disobedience. And dahil po, sabi ng Romans chapter 5 verse 12, through one man, sin entered into the world. Pumasok po ang kasalanan sa pamagitan po ng isang tao. Of course, one man, Adam and Eve. And because of sin, death entered because of sin. Kaya may kamatayan po eh. Gusto yung umano, ayaw mo, because of sin, ito ay lumaganap yung kanyang pamandag sa buong saniliga. Lahat tayo ay mamamatay. Amen po? Amen. Hindi mo pwede iwasan ng kamatayan because yun ay kamandag ng kamatayan. And ang ginawa ng Panginoon, dahil mamatay tayo physically, pero siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo, pinuntahan niya ang tigas, at ginawa niya ang susi, at meron tayo yung tinatawag ko na resurrection. Kapag tayo ay namatay physically, we will live with God. Ang ating pong kaluluwa ay buhay ng Panginoon, at we will live with God. At yung tinatawag ko na everlasting life or eternal condemnation. Langit or impyerno. Sino kung gusto ng langit? Taas ang kamay. Sino gusto pumunta ng langit? Taas ang kamay. Sino gusto ng bauna? Huwag muna. Huwag muna po ngayon. Masarap mo na maglingkod. Tama ba? Masarap mabuhay. Tayo ay binigyan ng Lord ng kalayaan mabuhay. Amen? Breakthrough in living in freedom. At kung kasalanan po, yun ay mga bagay na humahanda sa atin para hindi mo maranasan ang pagpapala ng Diyos. Sin. Isang tatay po ang galit-galit sa kanyang anak. Kasi lalaki yung kanyang anak pero nagdadamit babae. So, alam niyo naman, no? Yung lalaki pero nagdadamit babae. Anong tawag noon? So, gay, homosexual. Eh, yung tatay po ay retired colonel. So, maskulado yung tatay, lalaki. Sabi niya, hindi mo pwede yan. Wala sa lahi natin ang homosexual, ang gay. So, disiplina ang kailangan, sabi ng tatay. Binugbog yung anak niya, binugbog. Sobrang galit. Sabi niya, wala sa ating lahi ang homosexual. Lahat tayo ay purong lalaki, ang purong babae. So, binugbog yung anak niya, kawawa naman talaga bugbog sa lalo. Tapos di ba kung kwento, nung nilagay doon sa kamrang, yun lang mo ng maraming tubig. Nilublog yung anak niya, nilublog. Kaya sa sundalo yung tatay, sabi walang gay sa pamilya natin. Nilublog yung anak niya, nilublog. Kaya kinanak, sabi ng tatay, ano nga, babae o lalaki? Sirena. Babae. Babae ha? Nilublog ko eh. Ilan minuto. Tapos kinanak ko yung tatay. Ano nga, babae o lalaki? Sabi ng babae. Aba talagang sinusubok mo ako ha? Isang beses, isa, dalawa, tatlong beses. Pang-apat talagang tulungan na yung tatay. Inangat, ano nga, babae o lalaki? Sabi mo, Sirena. Hindi Sirena na. Kasi, ang tagal sa tubig. Hindi natin kaya mag-uwi ng ating pong pamilya. Only God can change your life. Amen. Ngayon marami mga bakla, pero nag-born again. Amen? Si Padre Serrano ay nag-born again. Si Ricky Reyes ay nag-born again. Although hindi na talaga nagbago yung kanilang boses. Si Kuya Pancho, ano pangalan nila Kuya Pancho? Pastor Anthony Raquel. Anthony Raquel. Sasabi yung pastor, pero dati siyang manig, di ba? Sa school football. Yung boses niya, hindi bago yun. Kasi for so many years. Pero yung puso niya, yung buhay niya, yung lifestyle niya,
isang pastor, paglilingkod sa ating Panginoon. Nakarasin po siya ng breakthrough in living in freedom mula sa Panginoon. Palalaman natin yung Panginoon. Praise God. Next slide po. Sin hinders the presence of God. Kapag may kasalanan po, ay nagiging hadlang para din maranasan ang presensya ng Diyos. Tama ba? Isaiah 59 verse 1 and 2, sabi noon, God's hands are not too short, that God's ear is not dull, that He cannot hear you, nor His hands are not short, that He cannot touch you. But your sin, sabi ng Isaiah 59 verse 1 and 2, your sin may cover space from you. Hindi bigyan Panginoon para di manalig ating mga panalangin. Hindi rin namin kamay para di makakatagpo ang ating mga pangailangan. Subalit, kasi sabi ng verse 2, yung kasalanan. Tama ba? Gusto natin kung sasabihin, kasi 59, nagiging handang ang, ano po? Kasalanan. Kasalanan sa atin para hindi tayo manalig ng ating Panginoon. Any kind of sin, kahit simpleng sama ng loob, kahit simpleng inggit, your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden space from you. Pinatago ng kasalanan po yung mukha ng Diyos sa atin. Kaya kahit anong gawin natin prayer without confession, sabi po ng Proverbs 28 verse 13, He who considers sin shall not prosper, but whoever confess and renounce them will find mercy. Proverbs 28 verse 13. Kaya mahalaga yung renunciation. Hinihingi mo ng tawad sa Diyos. Lord, patawarin mo po ako sa anumang pagkakasala, pagkukulang, pagkakamali na amin nagawa laban sa iyo. Confession, at pag kinupes mo dapat ay i-renounce. Tinatalimuran ko ang mga kasalanan ng paninigarilyo, pag-inom ng alak, pagsusugal. Kung Kristyano na po tayo, ng mga bagay na ginagawa, tinatakwin natin yun. I-renounce. Ikaw mismo sabihin mo, ayaw na. Diba? Kaya sa EGR po, may ganun deliverance. Bakit po? Hindi yan kalooban ng Diyos sa atin. At ulit-ulit lang, dahil kami nakataligala, kailangan mo lubaya. Sin undermines our divine purpose and presence of God's presence. Sin will always take us out of God's presence. Dahil sa kasalanan, tayo ay napapahiwalay sa Diyos. Number 2 po, the breakthrough of living. Ito na ako, no? Kung nung una, nakadaya tayo sa anumang pong kasalanan, this time naman, binibigyan tayo ng katagumpayan. Living the triumphant life. Connected to God's presence, to the Holy Spirit, are the key to living a fulfilling, joyful, and victorious life. Kapag tayo po ay palaging nakakonect sa Lord to the power of the Holy Spirit, sabi po, Holy Spirit. Holy Spirit. Yung collection. Sabi po, collection. Collection. Ang plancha, pag gagamitin mo yan, hindi mo pwede gagamitin mo ng power bank. Meron ba? Plancha. Wala ng power bank, no? Or wala pa, no? Plancha, gagamitin mo ng power bank. Wala pa nang discover, no? So, dapat naka-plug in doon sa saksakan. So, parang gamit yung plancha, kailangan mo makakulik sa sasakan para yung power ay double. Walang plancha may power bank. Meron na ba? Wala pa. No po. So, sabi ito, wala tayo nakakulik sa Lord to the power of the Holy Spirit for us to enjoy living and fulfilling yung satisfaction. Kontento ka kahit kailangan ang pagkain mo, o kahit kailangan meron ka ngayon, meron ka joy sa Lord. Amen? Meron kang joyful and victorious life, matagumpay. And His presence is the key to fulfilling a joyful life. And the greatest benefit of God's presence is the promise of eternal life. Yung walang hanggang buhay. Palapakan natin ang Panginoon sa pagkakas ng Lord. Psalms 21, we believe our lives within the shadow of God Most High, our secret hiding place, we will always be shielded from harm. How then could evil prevail against us or disease infect us? God sends angels with special orders to protect you wherever you go, defending you from all harm. May pag-anghel. Sabi ng Psalms 37, anghel, ang bantay sa ay takot sa Diyos. Niniwala ko kayo na may pag-anghel na nagbabantay po sa atin? Amen. Meron po isang bago ko po sa testimony ko, may isang born again, Kristiyanong pamilya, sila po nag-out of town. So wala nang iwan sa bahay nila. Pero nung gabi na yun, sabi ng kapitbahay nila, sa kapitbahay ko, sabi ng kapitbahay, kaya meron po sa kapitbahay namin, dahil mga tao.
At sa saya nila, nagkakainan, nagkakataan, basta masaya ang kapitbahay nila sa akin nila gano'n. At kung sila mga nakapugin, ang nila may costume party. Tapos kung dumating na yung pamilya, galing sa kamot na sabi niya, Maray, ano pa meron sa inyo isang gabi? Kasi ang daming tao, tsaka masasaya sila. Eh, yung usapan ko ay nagtawa na lang sabi niya, oo, meron kaming konting kasayaan. Pero alam nila, wala sila sa bahay nila ng gabi na yun. Hindi naman po yung multo, no? Makabuti eh. Yun ay mga angel, binabang kaya rin ang tahanan ng mga anak ng Diyos. Para pangangin ang Panginoon. Tama ba? Psalms 37, gusto ko nang mabilis, natapos po tayo. Mga pangako ng Panginoon, sabi ko ng Psalms 37, kung di po ako nagkakamali. Praise God. Sino pa yung tumulong sa akin? Bago pala ang verse 10, no? Sabi ko ng Psalm 37, bago yung pangako naman sa verse 10. Sabi po ng verse 10, I'll leave the wine and the wicked will be no more. To Psalms 7, verse 10. But you look for them, they will not be found. But the meek will inherit the land and enjoy great peace. Hindi ko nasama sa outline ko, pero hanapin ko mamaya. Sabi ko, ang head ang bantay, Tagalog po kasi, no? Psalms 37, no? Psalms 37 po. Ang head ang bantay sa may takot sa Diyos. Praise God. At ang pangako ng Panginoon, in the days of disaster, God will go in to protect us. Ilalayo tayo ng Panginoon sa anumang accident, sa anumang disgrasya, at tayo may papatubayan ng ating pong Panginoon. Praise God. Ating pong palapakan ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Praise God. Tuloy ko lang po. Sabi ko mamaya yun. Number 3 na po tayo. The big breakthrough in living a spirit-filled life. Ano po yung number 1? Meron tayong breakthrough in freedom, living in freedom. Tayo pa ay namumuhay na may kalayaan, pinalaya, sa anumang kasalanan, sakit, karamdaman, bisyo, any pain, sama ng loob, galit, hinanakit, pinalaya tayo ng Diyos dyan. Pangalawa, meron tayong breakthrough in living, mabuhay na may katagumpayan. Kahit may problema, may pagsubok, binibigyan tayo ng katagumpayan ng ating Panginoon. Sabi ng Bible, thanks be to God who leads us in triumph. 1 Corinthians 15:7. Through our Lord Jesus Christ. Ating pong palapakan ng Panginoon. Praise God. Number 2 po, a breakthrough in living a spirit-filled life. Isang buhay na punong-puno, puspos ng Espiritu ng Diyos. God's presence empower us to be who God called us to be. Kung ano yung pagkatawag ng Lord sa atin. Binibigyan tayo ng Holy Spirit ang kapangyarihan na mabuhay kung ano yung kalooban ng Diyos. Ano po yung kalooban ng Panginoon sa atin? Mabuhay tayo ng katagumpay. Tama ka? Mabuhay tayo ng binago tayo ng Diyos. Mabuhay tayo ng may takot sa Kanya. Mabuhay tayo ng may pananampalataya. Mabuhay po tayo ng lumalakad sa kalooban ng Diyos. Mabuhay tayo ng naglilingkod sa ating Panginoon. Para ganito po, naging lifestyle na po natin na palagi sumamba sa Diyos. Tama ba? Amen? Bahagi na po ng buhay natin yun. Lifestyle na ng buhay po natin na tayo ay nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Nananalangin sa Kanya at tayo ay aware sa presensya ng Diyos. Bahagi na ng buhay natin yun. Ito po tayo tutulungan ng Holy Spirit na mabuhay na isang buhay po na kuspos ng Espiritu ng ating Panginoon. But we can only do the mission of God when we stay connected to His presence. It's the life source of living a spirit-filled life. Tapos matatapos na po ako. Kaya mahalaga po ito, no? Sabi ng Acts chapter 1, but I promise you, His Holy Spirit will come upon you, and you will be seized with power. Sa ibang version po yan, you will filled with power. Ito po ay the Passion Translation Bible. But you will be seized with power, you will be my messengers. Tayo ay magiging messengers of God to Jerusalem, throughout Judea, the distant provinces, even to the remotest place on earth. Ano po tayo? Messengers of God. Amen? Gagamitin po tayo ng Diyos. Gagamitin ng Panginoon si Tatay Senen. Gagamitin ng Lord si Ate Sally para ibahagi ang kaligtasan ng pag-ibig ng Diyos. Kaya meron tayong almost 70 to 80 na all over the world na Giant Church worldwide.
Amen po ba ating pong palakuan ng Panginoon? At ang target po natin ay 50th anniversary po ng GIN ay naka 100 counter na po tayo sa himalang habag ng Diyos. Amen po ba? Yung ating pong cornerstone, nung ang Pastors Conference ay nag-report yung engineer natin sa cornerstone at ongoing po yung pagtatayok ng cornerstone. Pwede i-bisitahin po yan sa Balintawak. At sabi niya, God willing po, by 2028, on our 50th anniversary, tapos na po ang GIL Cornerstone for the merit of our God. Amen? Para po natin ang Panginoon. At syempre, Kuya Peter, hindi tayo mapalit doon na wala tayong bahagi. Amen? Kaya tuloy-tuloy pa rin po tayo, bagamat hindi na tayo hinahanapan ng quota, pero gawin na po natin covenant ito. Amen? Kasi binibigay mo yung tithes and offering, bigyan na rin natin yung para sa cornerstone. At nakikita mo yung blessing ng Panginoon. Hindi mo mga binibigay, pinagpapala mo ng Diyos. O kaya mag-pray ka, Lord, gusto mo bigay ng cornerstone. Bigyan mo lang naman ng pagbigay. Ano, magagawa sila yung blessing, ano? Pang cornerstone pala yun. Pang tithes and offering pala. And amen po ba? Ate kung palapakan ng Diyos. The Holy Spirit and God's presence will change everything in us. Tama ba? Ano niyo po ito? The Holy Spirit and God's presence will change everything in us. Living Spirit life means Spirit-filled service. Yung paglilingkod po natin, kahit wala nakakita, naglilingkod po tayo. Bakit po? Alam mo, ikaw ay pinalulugdan ng Diyos. Tama ba? Spirit-filled witness, ipapatotoo ka sa himala, paano ginawa ng Diyos sa buhay mo. Spirit-filled generosity, yung pagbibigay. Hindi ka nagiging madamot dahil yun ay galing sa Diyos, hindi naman po galing sa atin. Si Job, di po ba si Job, no? Ating tinakay na Sunday. Si Job po ay pinagpala ng Diyos at siya mismo sabi sa Job chapter 1, verse 21, sabi ni Job, naked I came from my mother's womb, naked will I depart. The Lord, ang sabi ni Job, Psalms 120, Job chapter 1, verse 21, the Lord Gives. will give, the Lord will take away. Oh, yan sabi Job, diba? And naked I came from my mother's womb. Alam ni Job, na yung ating itsura ay bubud-bubad tayo ng lubas sa bahay para ng ating mga magulang. And naked I will depart. At lahat ng ating pong pinagpagalan, any asset, meron tayo, position, edukasyon, whatever it is, sabi ni Job, no, naked will I depart. Kung ba't di tayo aalis sa hindi, hindi mo nadalhin sa kabilang buhay. And the Lord gave, sino po nagbigay? Diyos. Yung ating katalinuhan, kalakasan, everything, meron tayong galing sa Diyos yan. And the Lord has taken away. At siya yung pinakailan po nila. Di ba? Pinakailan ng Panginoon, yung nangyari sa Cebu. Walang mayaman, walang mahirap, pag dumating yung malagyan. Yung mga kotse, kaganda ng mga kotse, no? Inakot. Kung may insurance, pwede mahabol yun. Pero ang tawag naman ay acts of God sa mga acts of God. May palaging acts of God. Hindi mo pwede piliin yun. Kaya walang mahirap, walang mayaman, pantay-pantay kapag dumating yung kalagyan. At lahat ay tumatawag sa Diyos. Amen? Matindi nga na yung balita. Balita pa lang ha. Cavite, signal number 3. Ano naman natin? Balita pa lang yan. Ano na tayong tao? Siyempre, nag-pray tayo. Lahat ng mga GIL, nag-pray tayo. Signal ng Lord. Ingatan niyo po ang Cavite. Ang aming pong dubong. At tinig sa mga alagang hayop. Diba? Yung mga ilog, Lord. Hindi aapaw. Sa Dasma, marami na ito bibigyan. Marami na. Ha? Tama si Pagkakaan natin ang Panginoon. Pagkakaan tayo ito. Ang tao, kailangan nila ang Diyos. Amen? Kailangan nila ang Diyos. Kailangan nila na lumapit sa ating Panginoon. Kahit mayaman, kahit mahirap, lalo na ang mahihirap at mayaman, kailangan nila lumapit sa Diyos. Sa pagbibigay ko, kinikilala natin na hindi naman galing sa amin yan. Sabi ni David, verse 29, everything comes from you. Verse 14, I think and have given only what comes from you. Kapag tayo po nagbibigay sa inyo po, nagbabalik
Hindi po tayo nagbibigay, tayo ay nagbabalik. Bakit po? Sabi ni Job, wala ka namang bagay na meron ka, hindi galing sa iyo. Amen. Lahat na meron tayo, galing sa Diyos. Amen. Para pa natin ito. Kaya hindi tayo nagbibigay sa atin kung tayo sa pagbe, hindi ka nagbibigay. Kasi hindi naman galing sa iyo yan, ibinabalik mo. Sabi ni David, 1 Corinthians 29, but who am I and who are my people that we should be able to give as generously as this? Sabi ni David, no? As generously as this. Everything comes from you, and we are given only what comes from you. Ibinabalik na natin sa iyo. Ano yung bagay na pinagkatiwala mo sa akin. Kaya nagdamo tayo generous sa tayo pinagkapala ng Panginoon. Amen po ba? Gusto mong imawan ka? Maging giver ka. Maging generous ka. Kaya yung may mga giver, pinagkapala ng Lord, kailangan yung mayaman na. Sabi ng Proverbs 11:25, 24, 35, a generous man will abound with blessing. Proverbs chapter 10, verse 22, it is God's blessing that makes you rich and it adds no sorrow. Kalooban ng Diyos, pagpalain at yumaman ng kanyang mga anak. Naniniwala ko sa mga araw, si Brother Pinito tawagin kong Don Pedro. Na meron siyang rich of God. Amen? Amen. Amen po ba? Parang kayo paniwala, no? Palagpakan natin ang Panginoon. Ang blessing ng Lord. Kung tayo po ay nagbigay ng kaluguran sa puso ng Diyos, sino po naka-encounter dito na hindi pa hinihingi, hindi pa pinag-pray, binibigay lang ng Lord, nasa kamay. Hindi po. Bilo, marami. Amen? Si Brother Eddie po, tinignan niya lang yung mga bahalang ni Los sa US. Sabi niya, hindi ko bibilihin yan, ang mahal niya. Pag ito, bibilihin niya ng Los, ilang bilibo ang halaga ng Los. Pero binigyan siya ng Lord, ginamit si Calvary Lord. The Lord knows exactly how to act. Alam namin sa Panginoon. Iwanan niya, alam niya, naman ang puso ng bawat isa. At kapag nalugod ang Panginoon sa atin, kahit may pahinihingi, ibibigay niya ng Diyos. Promotion, favor, miracle, at ipong palapakan ng Panginoon. So, pagsunod sa Diyos, pagsunod sa Panginoon, meron pong blessing. Sabi po ni Timothy Keller, to stand the presence of God, that is what the gospel is. The gospel is not primarily about forgiveness. Hindi ka patawaran. It's not primarily about good feeling. Hindi rin po yung mabuting pakaramdam. It's not primarily about good feelings at about power. All those things by products, mga bunga lang, resulta. Sparks is primarily about the presence of God. Lahat ng ito ay bunga ng presensya ng Diyos sa buhay po natin. Sabi ng Timothy Keller. And as I close po, tayo po ngayon, sumagi po ito. A breakthrough in the Bible is a reminder of God's sovereignty. Sabi niyo po, sovereignty. Yung pagiging makapangyarihan ng Diyos, kaya niyo gumawa ng himala mula po sa kanyang salita, nagkaroon ko ng langit at lupa. Yung babae inagasan ng dugo for 12 years, gumaling sa John chapter 9, yung babae ilalaki pinanganak na paralitiko lumpo ay nakalakad. Sovereign God, makapangyarihan Diyos, walang bagay na mahirap para sa Kanya. And to His promises, His power to overcome every obstacle. Ano bang pong problema? Ano bang sitwasyon na meron tayo ngayon? Manampalataya tayo. Because our God is a God of breakthrough. And His presence is always enough for us. Sabi po, there is nothing in this world that He cannot break through. Walang bagay. At sa David po, it reminds us that in the presence of God, there is fullness of joy. Sabi po, fullness of joy. Fullness of joy. Psalm 16 verse 11. But out of His presence, yung ikaw ay wala. Sa presensya ng Diyos, may kagalakan. May kapayapaan, may kagalingan, may kalakasan. Sa presensya ng Diyos. But out of God's presence, kung ikaw ay wala sa presensya ng Diyos, there is frustration, shame, fear, frustration, multiple demons, discouragement, sorrow, kalungkutan, sickness, diseases, distress, disappointment. Kaya yung mga nagsusuicide ko,
hindi nila natagpuan, hindi nila marami sila hinahanap, pero mga bagay na hindi nila nasubukan, hindi sila lumapit sa tunay na Diyos. Amen? Yung iba ako, pag na problema, ang ginagawa ay dapat na ng mga video okay bar, nagdalasing para makalimutan ang problema. Kaya lang, kung napaaway, nasaksak, nabaril, nakulong, ano nangyari? Lalo Problema. problema. Hindi naman talaga nawala. Let us come to the presence of the Lord. Ay kita mo yung breakthrough, kapayapaan, kagalaman, at kapala ng Panginoon sa buhay bawat. So, you sing that song, bago tayo manalangin, ang title mo ang awit